tayo sa ating emosyon. Purihin ang Panginoon. Viva o Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Hingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kasabay ng ating debosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno, atin din pong ginugunita si San Francisco de Sales, Obispo at Pantas ng Simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kaniyang pagkauliran sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming kapatid sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda. Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno, nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel pagdating ng araw na iyon. Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila namay magiging bayan ko. Hindi na kakailanganing ituro ninuman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila.
sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaob palad. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaob palad. Panginoong Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas, kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas, ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaob palad. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaob palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaob palad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupae, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaob palad. Magsitayo na po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kaniyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinaguriang Boanerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kaniya.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Kung si Jesus ay magtatatag ng isang kumpanya, siya ang CEO. Di po ba? Sa batayan ng tao ha, si Kristo ang CEO. At sa 12 na kaniyang pinili sa batayan ng tao, ang pwede lamang makapasa ay yung panghuling pangalan na nabanggit. Sino yon? Si Judas Iscariote. Dahil si Judas ang humahawak ng pera. Siya yung tagapagmana ng kumpanya. Kaya siya ay magpapakamatay para sa pera. Sa batayan ng tao, magaling ito. Sa batayan ng mundo, mapagkakatiwalaan ito dahil marunong sa pera. Pero sa batayan ng Diyos, hindi kumpanya ang kaniyang gagawin o bubuuin. Ang bubuuin ni Jesus ay ang bagong Jerusalem, ang bagong bayan, ang bagong simbahan. Kaya nga malinaw sa ating unang pagbasa na nawalan na ng saysay ang lumang tipan dahil si Jesus ay muling bumuo ng 12 na katulad ng 12 lipi ng Israel upang magtatag ng bagong langit at ng bagong lupa. Kaya sa pamantayan ng Diyos, pinili niya ang 12 mula sa 70 mga disipulo na sumusunod sa Kanya, pumili siya ng 12. Sa palagay ninyo, ang 12 ba ang cream of the crop? Ang 12 ba ang pinakamagagaling? Ang 12 ba ang pinakamamarurunong? Ang 12 ba ang the best of the best? Hindi po. Sa pamantayan ni Jesus, hindi natin pwedeng alamin ang dahilan ng kaniyang pagtawag. Dahil ang pagtawag o calling ay noon pa lang sa lumang tipan ay nangyayari na para ibigay ang isang misyon. At pinapalitan ng pangalan upang mabago ang kaniyang misyon sa mundo. Si Abraham na naging Abraham upang maging ama ng sanlibutan, at ang kaniyang asawa na si Sarai ay naging Sara. Si Israel ay naging Jacob, at marami pang mga pangalang ating narinig ng pagtawag ng Diyos. Nangangahulugang ang Diyos sa kaniyang panahon ay patuloy na tumatawag upang maipagpatuloy ang kaniyang misyon na magpahayag at mangaral ng mabuting balita at magpalayas ng masasamang espiritu. Ang Diyos sa araw-araw ay tunay na tumatawag. Sabi nga ni Saint Francis de Sales, ang bukasyon natin ay bukasyon ng pag-ibig. Dahil kung tunay na tayo'y tumutugon sa tawag ng Diyos, tayo'y tunay na tagapagmana ng kaniyang kumpanya. At ang kumpanya ni Jesus ay ang kaharian sa langit. Doon kayo magpakamatay. Doon tayo magpakamatay at mapagod kung kay Jesus ang dapat nating gawin.
Marami kasi ngayon, parang may-ari ng kumpanya kung umasta. Nagpapakamatay sa mga bagay na hindi magiging kanya. Pero sa puntong ito, sa pagtawag ni Jesus, ang tunay na kayamanan ay ang buhay sa kalangitan. Bawat isa ay tinatawag ng Diyos upang kaniyang maging alagad sa panahon ngayon. Alagad sa iyong tahanan, alagad sa iyong business, alagad sa iyong pamayanan, alagad sa iyong samahan, na kahit na sa ating pagsunod sa Kanya, alam nating tayo'y may kakulangan. Kaya nga pinili ni Jesus ang 12 na hindi pinaka-the best upang wala silang maipagyabang kung hindi si Jesus na nagbibigay sa kanila ng talino at lakas sa araw-araw ng buhay. Walang espasyo o lugar ang pagtawag ng Diyos sa mga taong hindi siya ang iniaangat. Sa kasaysayan ng simbahan, sa kasaysayan ng ating pananampalataya, ang mga nagtagumpay na mga alagad ni Jesus ay isa lamang ang itinuturo. Walang iba kung hindi ang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Dahil sa kaniyang pagtawag, tayo'y pinalalakas. Ang ating kahinaan ay napapalitan ng kalakasan ng Diyos. Ang ating pagdududa paminsan-minsan ay napapalitan ng katalinuhan ng Diyos. Ang ating inggit at galit ay napapalitan ng pag-ibig ng Diyos. Sa pagsunod natin sa Diyos, sa pagtugon natin sa Diyos, palagi nating isipin na ang ating kalakasan ay nagmumula sa iisang Diyos na una ng kinamatayan ng mga alagad na ito na ating kasama sa simbahan. Napakasarap isipin na pagkatapos ng ating paglalakbay, tayo'y magiging tagapagmana ng tunay na kaharian ng Diyos. Pagsikapan po natin. Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaniyang paghahari, iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga tinawag ng simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa angmang sulok ng mundo. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga kabataan naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay ng paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao naway makapahinga sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo.
Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito, at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos, Ama sa langit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas na bigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa lahat ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming ilalay, aming piling pagmamahal, buhay ng Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginanap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay panganingasin nawa ng iyong Espiritu na nag-aalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit na mga nagmamahal sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa.
nakasala sa amin. At wag mo kami ipaintulot sa tukso at ialiyamon kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumairin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na tumatawag sa atin. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ang kalwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala.
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, para aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag